Segment 2, Tall Talks, Episode 7. Ang sundalong hindi makamove on. Rolling in 3, 2, 1. Welcome back sa mga viewers and listeners ng Tall Talks podcast. Tol, it was an interesting story that you shared. No? Kung nabubuhay kaya tayo ng mga panahon na yun. And we came across him. Matatakot ka ba sa kanya o would you consider having, engaging with the conversation sa tao na to? Nakakatuwa isipin tol na sa kabila ng lahat ng bagay na alam na natin sa mundo like pagpalagay natin time travel tayo. Yun Mhm. ang yun naisip ko ha. Mm. Magta-time travel tayo tapos mami-meet natin si Hero, no? Mhm. Na nandun pa siya. Tapos siya yung tipo ng tao na ongoing pa rin yung war. Mhm. Pero nagpa-podcast na tayo. Paano natin i-explain sa kanya? Diba? Na, Imbitahin mo siya dito. gagawin natin. Teka muna. Hero, Sandali. ayan ka na naman Wala. kasi. Wala pang 2 minutes eh. Pagpalagay natin ganito na harmless siya. Mm. No? Mm. Gagawa tayo ng ibang kwento. Mm. Um, Gawin nating marunong siya magtagalog Okay, maganda yan. para hindi siya mahirap kausap. Mm. Okay. Ah. Teka, natatawa ako. Naiyak ako pala. Sandali. Ah. Oh, pagpalagay natin na ah, siya yung siya yung tao na nagwo-wonder Mm. tapos hinahanap natin siya para sagipin siya Mm. at maipaliwanag sa kanya na huwag ka na magtago. Ikaw nataya. Taya ka, nakita na. Hindi, tol! Tagompong ba yan? Tagal. Ngayon lang siya. Pero ang weird nun ah. Tat, diba, nagtagompong kayo, tapos 30 taon na, akala mo, hindi mo pa, akala mo taya ka pa rin. Pag pinong mo yun, baka bariling ka nun. Hindi, pero kung ano, marunong na siyang magtagalog, sa palagay mo natuto kaya yan sa loob ng 30 taon na pananalagi niya doon? Ah, palagay ko nakakagets yan. Palag, palagay ko nakakagets siya. Mm. Alam niya yun kahit na body language, Oo 'di nga. ba? Mm. Maaring nagigets niya Mm. ang ugali. Hi, I healed you. Give me, give me pig. Give me. Tol, paano pag sinabi niya, bigyan mo ko itlog? Give me, give me egg. Give me. Ang Egg. hirap. Ang hirap. Ang hirap din. Kasi, sigurado ba tayong Tagalog dun sa, sa Mindoro? Ang catch doon ha. Doon diyan sa kwento ni Hero Mm. is lahat tayo, ewan ko kung nafi-feel mo rin ito ha. Mm. Ikaw bound ng mga itinuro ng mga magulang mo sa'yo, 'di ba? Yes. Yes. Yung norms and everything, yung Yes. kung ano yung tinuro sa'yo, yun ang pinangahawakan mo hanggang sa lumalaki ka, 'di ba? Kung halimbawa, ito nasabi mo na ito before dun sa episode natin. Mm. Um, what if na lahat pala ng pinaniniwalaan mo Mm. ay mali? Mhm. Hindi naman lahat, pero a few. Oh, O meron kang pinaniniwalaan na mali. meron ka mga pinaniniwalaan Yeah. na a few. A few.
Mm. Kaya nga, what if nga, 'di ba? So, ako sa akin nangyayari 'yan. Um, yung may mga bagay na akala ko tama para sa akin. Tapos kahit may nagsasabi na sa akin na hindi, wag ganyan, kailangan mag-adapt ka sa bagong sistema, ganito natin gagawin. Pero hirap na hirap ako kasi sa akin, ang paniniwala ko, yung kung ano lang yung naipasa sa akin yung natutunan ko So, hindi ako basta-basta maka-move on. Hindi ako basta-basta adapt. Until certain time na, siguro matatawag ko na may maturity. Mm. Something. But some people, kasi tol, yung paniniwala nila na yan, na kanila pang pinanghahawakan, ang tawag nila dyan ay hope. They call it hope. Hindi mo sila masisi na paniwalaan pa rin nila yung mga bagay na kanilang nakasanayan. Bakit? Kasi i- nung unang nangyayari pa yan, nung totoo pa yung mga pinaniniwalaan nila or sabihin nila nating applicable pa yung mga pinaniniwalaan nila, yun yung nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, ng, Mm. ng maaring liwanag sa buhay or sense. Those belief then gave them the truth and gave them the life that they have. So when life evolved, when time evolved, at the norms na is not applicable, hope, hoping pa rin sila na may maidudulot na maganda yung kanilang paniniwala. That's why you can't blame those people. Ang tanong ready ka bang i-let go yung mga bagay na nowadays are not applicable anymore? Like, there's a lot of things. There's a lot of things na maaring hindi na applicable pero ginagawa pa rin natin. One of which is one of which is yung mga bagay na like in the internet, we try to think of ways to do things before. Like ako sa ginagawa ko sa trabaho. Marami akong mga methodologies na ginagamit na noon pa, pero nowadays not applicable anymore. So, Sa akin naman, ang take ko dyan, no, personally, um, ang sarap kasi ng pakiramdam na comfortable ka, na hindi na mababago yung sitwasyon. mm, Kung halimbawa, mm, ma, ma, maalwan na ang mm, buhay, no? Tapos biglang mababago, mm, meron ngang magsisikip ng sinturon. mm, Tapos ikaw pa rin yung tao na naniniwala na, hindi, kaya pa yan, ganun, yan. Bili ka pa rin ng bili ng mga hindi mo kailangan. yeah, Alam mo yun? Tapos, in the end, kagaya ng sinabi mo before, hindi ka na, ito yung word na sinabi mo before. Teka, isipin ko mm, relevant, mhm, na mahirap tanggapin na hindi ka na relevant. Now, may catch, tol. mhm, Natapos tayo sa kwento ni Hero na pumunta siya sa Brazil para manirahan doon, malapit sa nature. Bumili siya ng ng sarili niyang lupain mm, para sorry, para makapag-alaga ng mga hayop, mhm, no. So yung mga panahon na yon, nakaka-receive pa rin siya ng mga sulat mhm, ng support galing sa
mga nakakaalam ng kwento niya. Pero hindi na niya pinapansin yun. Kasi nawalan siya ng gana na yung binalikan niya sa Tokyo at yung dating Tokyo na iniwan niya ay hindi na ganun ngayon. Yes. So hindi niya nakinaya. Para sa kanya, nature is the way. Mhm. No? So balik siya sa nature. Mm. Alam mo ba tol na bumalik ulit siya ng bansa niya sa Japan Mm. for one reason. Ano? May sumulat sa kanya na teenager. Okay. Ang sabi sa sulat niya, nakausap ko po si Suzuki. Bakit kayo sumuko? Bakit kayo sumuko? Tinanong ko siya, ba't kayo sa kanya sumuko? Mm. Ah, ang sinabi niyo, Suzuki, susuko. Yung susuko ko. Hindi. Ang sinabi niya, ang sinabi ng bata sa sulat, Mm. um, hinahangaan ko po kayo. Ito version ko na to ah. Mhm. You're Ah, paraphrasing. Yun. so, ah, paglaki ko, gusto ko pong maging kagaya, kasing tapang ninyo. Mhm. Maging kagaya ninyo. Mhm. So yun, parang nagkaroon siya ng um, realization na meron siyang purpose. Sipin mo tol na wala na yung purpose niya. Mm. No? Kaya siya tumagal ng 30 years dahil sa purpose na yun. Na ipaglaban yung bansa nila at huwag siyang susuko sa loob ng 3 dekada. Tapos umuwi siya sa bansa nila. Ang ginawa niya, nagturo naman siya ng mga kabataan. Survival sa bundok. Sana yun, dahil syempre yan yung alam niya Mhm. gawin. Tapos, ibabahagi niya yan sa mga kabataan. Tapos, yung pagiging loyal sa bansa. Mm. Yan. Yan naman ang naging sumunod na purpose niya hanggang sa yumao siya. So, sa palagay mo, si Onada ba ay bayani o biktima? Oh, gandang question yan eh. Subjective siya. Mhm. Biktima siya. Kung sa psychology, victim siya ng sarili niyang pag-iisip. Yes. Naloko sa ideology. Sa ideology. Yes. No? Sa mga bagay na pinaniniwalaan mo nag exist pero hindi. Hindi na pala siya applicable or hindi na nag exist. Hindi Ikaw ka na na lang, naka-adapt, no? oo. Which is totoo yan ha. Ah, may mga tao na hindi na nagmo-move on. Nahirapan ng maka-adapt. Naniniwala sa mga bagay na hindi na totoo or hindi na nangyayari or hindi na nag-move on. Yeah. Basically. Mhm. Diba? Yeah. Victim siya. On the other way around, hero siya para sa akin kasi bumalik siya and he found his purpose the second time around. Yeah. Parang Ang love is gandang sweeter, ah. Love is sweeter ang, the second time around, ah. ang gandang kwento, 'di ba, tol? Mm. Minsan darating ka sa point na parang ayoko na, tama na, parang pagod na ako. Basta wag kang susuko. Oh, yun lang ang turo niya. Lalong-lalo kay Suzuki. Ako man si Suzuki, hindi ako susuko. Di ba? Yun ang, I guess yun yung message niya, eh, oh. Huwag kayong susuko. But, at some point, tol, you have to let go, eh. You have to let go of the things na hindi na applicable. Kasi you might end up hurting some people because of your misbelief. I don't want to use the word wrong belief, eh. Kasi masyadong sinubject mo na tama ang paniniwala mo pag sinabi nating wrong belief, eh.
Misbelief, 'di ba? It just means na you have your own belief. I have my own belief. We call it misbelief. Question. Mm. Hindi ba hindi ba nagka-clash 'yan? Na I mean, kasi pwedeng ano 'yan eh, pwedeng magtalo 'yan sa entablado eh. Mm. Si yung isa yun na nga, sinabi mo si Misbelief At saka tol, sa palagay mo, at saka si Miss Opportunity kung natatandaan mo. tama. Ito lang tol ah. Kung, Tama. kung sa palagay Agree. mo, kung dalawa tayong o kung apat tayo na mga sundalo sa bundok, tayo lang. Hmm. Hindi. Over my dead body, Brad. Hindi. Tol, naligo ka na ba? Naligo ka na? Wala ka akong kasama dito. Maliligo. Talaga. Mga gorilla kayo. Tapos ganyan kayo. Mga hayop. Diba? Pero, Tira. if there's one thing na talking about the Filipino side naman, based on the story Mm. that you shared, no? Talagang ang mga Pilipino very hospitable eh. Sometimes in the wrong way. But you cannot blame. Hospitable. You can, well, forgiving, I guess, is the right word to use. No, forgiving, yeah. Kasi at the end of the day, pinatawad mo pa rin si, ano yun, pinatawad si Onada at binigyan siya ng amnesty. But I think there was something, behind that. That is, Mm. alam mo, for me, tol, ang pinakamalaking lesson dito is that meron tayong mga bagay na pinaniniwalaan, but at some point, we have to also face reality that it might not be applicable anymore. Ikaw, tol, what's your greatest takeaway sa pinag-usapan natin ngayong araw na to? Ayan, ang takeaway ko dyan is kailangan aware ka sa status ng buhay mo Mm-hmm. at the present. Okay. Hindi masama na bound ka ng or guided ka ng mga principles from way back when. Mm-hmm. Yung mga naituro sa'yo, it's for you to keep eh. Mm-hmm. Yan din ang ginagamit mong kasangkapan para, mag-thrive sa buhay eh. Di ba? Pero huwag mong isipin din na hanggang doon na lang siya. Mm-hmm. You know, ikaw pa rin ang gagawa ng paraan sa mga kagaya ni Onada, no? Mm-hmm. Meron siyang mahirap yung ginawa niya for the next 30 years kasi may mga pangangailangan ng mga tao eh. Yun na No, nga yung sabi ko. hmm, pagdating dito na nasa kabundukan siya, wala siyang, yung shelter niya, wala. Pagkain niya, wala. Siya gagawa lahat. Physical, physically, mentally, Mhm. zero ka. Pero dahil merong naniniwala siya sa purpose ng ginagawa niya, tuloy-tuloy siya. Iyon ang takeaway ko dyan. Na if you're guided by purpose, you understand your purpose as well. Kahit na medyo challenging ang life, is maano siya, kumaga parang satisfactory siya. Oo, dadaan ka sa hirap, pero not at all na parang after mong dumaan sa problema, doon ka na lang. Tingnan mo nga si Oneda, meron pa siyang second chance para, bumalik sa sarili niyang bansa dahil na-inspire siya of all people,
Mhm. Yung pang teenager ang nakapagpabalik sa kanya dahil lang sa sinabi na, "Oh, paglaki ko gusto kong maging kagaya mo." Karoon ng spark ulit sa kanya. So Mhm. in life, be aware lang na may ano din, may spark na magtuturo sa'yo kung sino ka talaga magiging in the future. Yan. Thank you for sharing. Tol, ako naman, siguro ang takeaway ko dito is that, alam mo yun, pwede tayong maging victim. Just like what you said earlier, no? Pwede tayong maging victim of our own circumstance. Lalo na kung masyado kang centered lang sa sarili mong paniniwala. Malaking tulong pala, support, group, people around you. Uh, Sabi nga an opinion can become the truth if it is mentioned by many. Kahit na opinion lang yan. Pero kung maraming nagsasabi, then nagiging totoo. So for me, it's like also being able to listen and not just so centered sa sarili mong paniniwala. Because otherwise, you're gonna be trapped. There's a reason why there are other people who also share yung kanilang opinion towards certain things kasi sometimes mabuti naman yung kanilang intention. I remember you saying that eh. Depende yan sa intention. And siguro yun yung important dito is for you to figure out what's the intention of the people around me saying this or that. So that somehow you can make a sound decision sa iyong buhay. And yung sound decision na yan will lead to your purpose in life. So it begins with the intention, then you reach a decision, then that decision will lead to your purpose in life. And hopefully, it leads you to the right direction. And tol, I don't know but I'm happy to announce na we have a very good friend, a dear person who is going to share her thoughts about sa napakinggan niya today. Just to let the viewers know, this close friend of ours happens to be in the podcast in the beginning pa lang po. And she hopefully will be able to join us as one of our guests, not just a commentator. But for today, she will be giving, of course, her thoughts about what she have heard based on the discussion that we had. Introduce lang po namin very, very quickly si Miss Tony. Hindi po siya Gonzaga, but she's Miss Tony. Konnichiwa! Konnichiwa! Yes, Seryoso yan. tayo. Yes. Yeah. So, marami akong narinig, marami akong natutunan dito But may tanong lang ako. Mhm. How will you know your purpose in life? Oh. Actually, it's not more of a comment napaisip ako. Paano mo ba malalaman yung purpose mo sa life? Kasi parang may nabasa kasi ako dito sa ito kay Hiro Onada dun sa video na pinanood ko kanina. Sabi niya, people cannot live without meaning. So, how will you know your meaning in life, yung purpose mo? Love that question. Me, Parang pageant Mhm. Love So, that since question. paano kami dalawa. Pero ano, I love that question because that is one of the things that I myself is trying to practice. Yung find your purpose, find your why. Pinakita ko to kay Tol Drew, a book of mine that I read, I'm reading constantly kay Simon Sinek. Start with why. Meron siyang Yeah. framework actually. We can go through the framework. But the challenge in really finding your why, every now and then, nagbabago siya. So, I guess, just to answer your question, how do I find my why? I simply look at what's important for me. Yun lang. Ano ba yung Yes, importante sa akin ngayon? And exactly. sometimes I just narrow it down to the family, people, ganun lang for now. I guess but it's a good topic to talk about. I guess you could be part of that. Yeah. Sabi nga, 'di ba? He who has a why to live for can bear almost anyhow, Hmm. 'di ba?
Yeah, I love it. So, ayan, naguluhan tuloy ako. Ano nga ba ang purpose ko? Pero tama ka dun. Yung purpose kasi, concentrate kung di mo pa alam, concentrate ka dun sa what you love, Mhm. what you are good at, diba? Tapos, what the world needs, so what the people around you need. Tapos, ano ba, syempre para kumita tayo. Kailangan yun eh. Magpakatotoo tayo dito. Hindi ko Ano pa bang pala hindi ko pa pala nababati si Tony eh. Welcome Tony. Thank you for being with us for simula kanina eh. Yes. Yeah, So, nag-enjoy ako, lalo na kay Suzuki. Natatawa Okay. talaga ako doon. But anyway, Talaga. naging seryoso kasi tayo masyado. Pero napaisip talaga ako, ano nga ba ang meaning? Kasi syempre, ganun talaga ang buhay, di ba? Pag may purpose ka, go-go lang ang buhay. Sabi nila, pag wala na daw purpose, nagawa mo na lahat, that's the end of it. Kaya gusto ko palagi may purpose pa. Araw-araw may purpose tayo to wake up. Di ba? Yun lang. Ay, gusto ko Di 'yan. Oo, ba? gusto ko 'yan. What Mm-mm. if what if tol? Think out loud, mhm. tol. What if parang naaamoy ko na meron na tayong susunod na episode after this. At parang finding purpose tayo next Yeah. episode ah. Hindi siya Finding Nemo, Finding Purpose. Finding purpose siya. Yan eh, hindi natin alam kung isda ba yan o si tao ba yan na nagtatago or kagaya ni Hero. Hanapin Oo. natin yan. Finding purpose. Eh, And I think it's gonna be a good topic. di ba? Yes. Nagbukas tuloy ako ng bagong topic. Kaya nga nung pagpasok mo pa lang eh, ito ang aabangan sa susunod na tayo ay sa susunod nating episode. Yes. So, gusto kong imbitahan lahat ng viewers, listeners, na kung kayo po may idea, i-comment nyo lang dyan sa baba. True. Kung napasaya namin kayo, just sabihin nyo lang dyan. Kung meron kayong topic na gusto nating pag-usapan, leave a comment. At tama, at nabigyan na namin kayo ng konting introduction kung sino si Tony. Soon enough, magiging guest natin siya. Yeah. At pag-uusapan natin ang finding. Purpose. Yes. Wow. So, thank you, Tony, for sharing. Thank you. Thank you, Uh, thank you. Thank we you, Tony. Thank you, Looking Tony. forward sa next episode. I'll join you guys. Thank you. yeah, thank Yay! you. Thank you, Tony. So it has been a wonderful experience, Tol. The laugh. I mean, I had a blast today sa usapan natin. And Tony, who has been with us since the start of the podcast, along with, of course, our future guest then. We're just going to mention the name, but not the person yet. So Rida is also one who gave us some insights about our discussion for today. And it has been very fruitful, very enjoyable, Tol. Ang Tol Talks Episode 7. Para po sa mga nanonood, again, we invite you to join us next time and share your thoughts. Leave a comment, like, share, and follow us in social media, as we would like to also hear how you think out loud. Maraming salamat po. See you next time. Na to mention si ano pa pala, si Ate Bingbing. Parati niyang sinishare yung ating podcast sa Yeah. page niya. So, Ate Bingbing, salamat po sa support. So, ito po si Drew. Bumabati sa inyo ng magandang gabi. Hanggang sa susunod na episode ng Tol Tall Talks. Talks. Hey Bye. guys.